Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 8, Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, pangkalahatang serbisyong publiko o General Services. Balik-aral, Pick-up Bottle, Kagawaran ng Pamahalaan version. Ang inyong klase ay mahahati sa dalawang grupo. Ang mga larawan na may kaugnayan sa nakaraang aralin ay inyong makikita. Sa bawat larawan, kailangan kayong magpulong ng mga inyong kagrupo upang makabuo ng isang pick-up line patungkol sa larawan na may kaugnayan sa kahalagahan ng larawan sa ating pamumuhay. Para sa unang larawan, halimbawa, kung bigas ka, ikaw yung klaseng hindi pwedeng mawala kasi ikaw lang ang nagpapasustento sa buhay ko. Pangalawang larawan. Ito ay isang jeepney. Pangatlo, ito ay simbolo ng Wi-Fi. At pang-apat na larawan. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, sa nakalipas na aralin ay nakikilala nyo ang iba't ibang departamento ng pamahalaan na may kaugnayan sa agrikultura, komunikasyon, transportasyon, at likas na yaman. Para sa araling ito ay kikilalanin naman natin ang iba't ibang departamento na may kaugnayan sa serbisyo publiko. Kunwarian. Dugtungan ang mga pangungusap sa katapat na kahon. Kunwari, ikaw ay isang pulis. Ano ang gagawin mo para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa inyong lugar? Narito ang maaaring maging kasagutan. Bilang pulis, magpapatupad ako ng mga programa para sa kaligtasan, tulad ng mga patrol at pag-organisa ng mga community watch upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang krimen. Kunwari, ikaw ay isang bombero. Ano ang gagawin mo para mapanatili ang kaligtasan sa inyong lugar na may kaugnayan sa iyong trabaho? Magaling! Bilang bombero, magbibigay ako ng regular na fire safety education at magsasagawa ng fire drills upang matutunan ng mga tao ang tamang hakbang sa pag-iwas at pagtugon sa sunog. Kunwari, ikaw ay isang mayor. Ano ang una mong gagawin para maging maayos, ligtas at masaya ang mga taong nakatira sa iyong nasasakupan? Mahusay! Kung ako ay isang mayor, unang gagawin ko ay magtayo ng mga proyekto para sa kalusugan, edukasyon at kaligtasan ng mga tao. Magkakaroon ako ng mga programa para sa mga mahihirap at magsusulong ng mga hakbang para mapabuti ang infrastruktura at seguridad sa buong bayan. Kunwari, ikaw ay isang kapitan ng inyong barangay. Ano ang una mong gagawin para maging maayos, ligtas at masaya ang mga taong nakatira sa iyong nasasakupan? Mahusay! Kung ako ay isang kapitan ng barangay, magtutulungan kami ng mga residente para linisin ang paligid, palakasin ang seguridad sa barangay at magbigay ng mga serbisyong pangkalusugan at edukasyon para sa lahat. Para sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin,
serbisyong pampubliko, mga gawain ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbibigay ng programa. Ukol sa piskal, internasyonal, elektoral at kaligtasan. Ating talakayin ang pangkalahatang administrasyon. Ating iisa-isahin ang mga kagawaran na may kaugnayan sa pangkalahatang serbisyo. Kagawaran, ang kagawaran ng pananalapi o Department of Finance o DOF. Ang tagapamahala ng maayos na patakaran sa pananalapi ng pamahalaan. Ito ang bumubuo ng mga patakaran sa kita na magtatamasa ng pondo para sa mahalagang programa ng pamahalaan na nagtataguyod ng kagalingan ng ating mga mamamayan at nagpapabilis ng pag-unlad at kasiglaan ng ekonomiya. Kagawaran, ang kagawaran ng ugnayang panlabas o Department of Foreign Affairs o DFA ay nagbibigay payo at tulong sa Pangulo sa pagpaplano, pag-organisa, pagtutok, pag-ugnay, pagsamahin at pagsuri ng kabuuang pambansang pagsisikap sa larangan ng ugnayang panlabas alinsunod sa kanyang konstitusyonal na mandato. Kagawaran, ang Komisyon sa Pilihan ng Pilipinas o Commission on Elections o COMELEC, ang pangunahing tagapangalaga ng balota. Ang pangunahing papel nito ay ang ipatupad at pangasiwaan ang lahat ng batas at regulasyon na may kinalaman sa pagsasagawa ng mga halalan, plebisito, mga inisyatiba, referendum, at recalls. Bilang tagapagtanggol ng karapatan ng sambayanan sa pagboto, ginagampanan ng COMELEC ang kanyang konstitusyonal na responsibilidad na tiyakin ang kabanalan ng mga halalan. Kagawaran, ang Komisyon sa Audit o Commission on Audit ay may kapangyarihan, awtoridad at tungkulin na suriin, i-audit at ayusin ang lahat ng mga accounts na may kinalaman sa kita at resibo. Gayon din ang mga gastusin o paggamit ng pondo at ari-arian na pagmamay-ari o hawak sa pangangalaga o may kinalaman sa pamahalaan o alinmang sangay nitong ahensya o instrumento. Kasama na ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng pamahalaan na may orihinal na mga patakaran. Kagawaran, ang Commission ng Serbisyong Sibil o Commission on Civil Service o CSC ay nagtataguyod ng kasiyahan, kahusayan, integridad, responsibilidad, progresibo at kagalang-galang na asal sa serbisyong sibil. Ito ay nagsasagawa ng mga hakbang upang palakasin ang sistema ng pagkilala at gantimpala. Isinasama ang lahat ng programa para sa pag-unlad ng mga tauhan sa lahat ng antas at ranggo at itinatag ang isang klima ng pamamahala na maayos para sa pampublikong pananagutan. Para sa pinatnubayang pagsasanay, totoo, hindi kita nilologo. Gamit ang bilog na nasa sagutang papel, lumikha at gumuhit ng sariling logo ng gusto mong maging ahensya. Mula sa mga nakaraang aralin, pumili ng tema ng inyong logo. Ito ay maaaring pangkalasugan, pang-infrastruktura, pang-agrikultura, pang-edukasyon, pangkaligtasan at pangkaayusan. Para sa paglalapat at pag-uugnay, gamit ang nabuong logo, magkaroon ng maikling pagbabahagi sa inyong nabuong logo. Atin namang talakayin ang kaayusang publiko at kaligtasan.
Sa aralin na ito ay ating tatalakayin ang kagawaran kung saan ay nakasama ang tungkol sa kaayusang publiko at kaligtasan. Kagawaran, Department of the Interior and Local Government o DILG, o Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal. Mga tungkulin, tumulong sa Pangulo sa pagsasagawa ng pangkalahatang pagmamatsyag sa mga lokal na pamahalaan. Magbigay payo sa Pangulo sa pagpapalabas ng mga patakaran, mga alituntunin, regulasyon, at iba pang utos hinggil sa pangkalahatang pagmamatsyag sa mga lokal na pamahalaan at sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. Itatag at itakda ang mga patakaran, regulasyon, at iba pang utos na nagpapatupad ng mga batas hinggil sa kaayusan at kaligtasan ng publiko, pangkalahatang pagmamatsyag sa mga lokal na pamahalaan at pagsusulong ng lokal na otonomiya at kapangyarihan ng komunidad at bantayan ang pagsunod dito. Magbigay tulong para sa pagbuo ng batas hinggil sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement at kaligtasan ng publiko. Itatag at itakda ang mga plano, patakaran, programa at proyektong naglalayong itaguyod ang kapayapaan at kaayusan, tiyakin ang kaligtasan ng publiko at palakasin pa ang administratibong teknikal at pinansyal na kakayahan ng mga tanggapan at tauhan ng lokal na pamahalaan. Magbuo ng mga plano, patakaran at programa na makakatugon sa lokal na mga krisis dulot ng likas at gawang tao na kalamidad. Itatag ang isang sistema ng koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng mamamayan, lokal na mga opisyal at ng kagawaran, upang tiyakin ang epektibo at mabilis na paghahatid ng pangunahing serbisyo sa publiko. Itatag, turuan at bigyan ng kagamitan, lalo na para sa pagganap ng tungkulin ng pulisya, ang isang pambansang puwersang sibilyan. Narito ang mga unit ng pamahalaang lokal. Ang mga unit ng pamahalaang lokal, lokal na pamahalaan, ay namumuno sa pamahalaang lokal sa 81 na lalawigan, 144 na lungsod, 1,490 bayan, at 42,028 barangay sa buong bansa. Ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay may responsibilidad na magbigay ng direkta at pangunahing mga serbisyong pangmasa sa mamamayan at tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng mga komunidad. Ang Philippine National Police o PNP ay nagpapatupad ng lahat ng batas at ordinansa kaugnay ng pangangalaga sa buhay at ari-arian. Ito ay nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at gumagawa ng lahat ng kinakailangang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Iniimbestigahan at pinipigilan ang krimen, inaaresto ang mga kriminal, nagdadala sa hustisya ng mga nagkasala, at tumutulong sa kanilang pagsasampa ng kaso. Ang PNP ay may pangkalahatang kapangyarihan na mag-aresto, magpatupad alinsunod sa saligang batas at mga naaangkop na batas, at magbilanggo ng isang naarestong tao nang hindi lumalagpas sa itinakdang panahon ng batas. Nagtataguyod din ito ng iba't ibang responsibilidad tulad ng pag-i-issue ng lisensya para sa pagmamay-ari ng baril at pampasabog, pati na rin ang lisensya para sa operasyon ng mga ahensyang pangseguridad. Sumunod ay ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP o kawani ng pamahalaan para sa pamamahala ng bilangguan
at penolohiya ay may mandato na patnubayan, bantayan at kontrolin ang administrasyon at operasyon ng lahat ng distrito, lungsod at munisipal na bilangguan sa buong bansa na may pangunahing mga tungkuling pangangalaga at pag-unlad ng mga persons deprived of liberty. Ang Bureau of Fire Protection o BFP o kawani ng pagtatanggol sa sunog ay responsable sa pag-iwas at pagsupil ng lahat ng mapaminsalang sunog sa mga gusali, bahay at iba pang estruktura, kagubatan, sasakyan at kagamitan sa lupa, barko o sasakyang pandagat na nakadaong sa mga daungan o naaangkla sa mga pangunahing pantalan, mga pasilidad ng industriya, ng petrolyo, mga aksidente ng eroplano at iba pang katulad ng pangyayari. Ang BFP ay nagpapatupad ng Fire Code at iba pang kaugnay na batas at iniimbestigahan ang lahat ng sanhi ng sunog. Para sa pinatnubayang pagsasanay, Feeling Yorme, ito ang nasasakupan ko. Ang inyong klase ay mahati sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay dapat mayroong puting kartulina. Bubuo ang bawat grupo ng mapa ng inyong bubuing pamahalaan kung saan ang mga miyembro ng bawat grupo ang siyang magiging kawani ng pamahalaan. Kailangan na makita ang mga tema ng nakalipas na aralin sa iyong pamahalaan: pangkalusugan, pang-infrastruktura, pang-agrikultura, pang-edukasyon, pangkaligtasan at pangkaayusan. Rubrik para sa gawain ng pagbuo ng mapa ng estruktura ng pamahalaan. Pag-unawa sa estruktura ng pamahalaan, 40 puntos. Kreatibidad at estetika, 20 puntos. Teknikal na aspeto, 20 puntos. Pagsusuri at pagpapahalaga, 20 points. Para sa kabuuang puntos o points ay 100 o 100. Para sa paglalapat at pag-uugnay, matapos gawin ang inyong pamahalaan, magkakaroon ng presentasyon ang bawat grupo kung saan ay magpapakilala kayo base sa trabaho nyo mula sa nabuong mapa ng inyong pamayanan. Sundin ang linya sa pagpapakilala. Ako ay nagsisilbing, halimbawa doktor, trabaho ko na pangalagaan ang kalusugan ng mga tao sa aming pamayanan. Para sa pabaong pagkatuto, gamitin ang talahanayan sa paglalahat ng mga natutunan mula sa aralin. Pangkalahatang Administrasyon, Department of Finance o DOF, Department of Foreign Affairs o DFA, Commission on Elections o COMELEC, Commission on Audit o COA, Commission on Civil Service o CSC. Ano ang pangunahing tungkulin ng kagawaran sa ating bansa? Sumunod ay ang kaayusang publiko at kaligtasan. Department of the Interior and Local Government o DILG, Local Government Unit o LGU, Philippine National Police, PNP, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Bureau of Fire Protection o BFP. Ano ang pangunahing tungkulin ng kagawaran sa ating bansa para sa kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan? Para sa pagninilay sa pagkatuto, ipaliwanag ang iyong sagot sa sumusunod na tanong. Ano ang maaaring mangyari sa ating bansa kung wala tayong pamahalaan? Mahusay, kung wala tayong pamahalaan, magkakaroon ng kaguluhan at kalituhan dahil walang magpapatupad ng batas at mag-aalaga sa kapakanan ng mga tao. Pangalawa,
Gaano kahalaga ang mga serbisyong pampubliko sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa? Mahusay, mahalaga ang mga serbisyong pampubliko dahil tumutulong ito sa pagpapabuti ng buhay ng mga tao tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura na kailangan sa pag-unlad ng kabuhayan. Sa iyong palagay, epektibo ba ang iba't ibang kagawaran na ating tinalakay upang matugunan ang mga hamon sa ating bansa? Ipaliwanag. Magaling, oo, epektibo ang ibang kagawaran, ngunit may mga pagkakataong kailangan pa ng mas mahusay na koordinasyon at pagsisikap upang malutas ang mga problema sa bansa. Para sa pagsusulit, tukuyin ang sagot na inilalarawan ng sumusunod na pahayag. Isulat sapat lang ang acronym ng mga kagawaran ng pamahalaan. Unang bilang, anong kagawaran ang tagapamahala ng maayos na patakaran sa pananalapi ng pamahalaan? Ano ang pangalan ng kagawaran na nagbibigay payo at tulong sa Pangulo hinggil sa ugnayang panlabas? Pangatlo, aling kagawaran ang pangunahing tagapangalaga ng balota? Pang-apat, anong kagawaran ang may kapangyarihan, awtoridad at tungkulin na suriin at ayusin ang accounts ng pamahalaan? Panglima, ano ang kagawaran na nagtataguyod ng kasiyahan, kahusayan at integridad sa serbisyong sibil? Pang-anim, aling kagawaran ang nagbibigay payo sa Pangulo hinggil sa pangkalahatang pagmamatyag sa lokal na pamahalaan? Pang-pito, ano ang pangalan ng kagawaran na responsable sa pagsupil ng mga mapaminsalang sunog? Pang-walo, anong kagawaran ang may mandato na patnubayan, bantayan at kontrolin ang mga bilangguan sa buong bansa? Pang-siyam, aling kagawaran ang nagpapatupad ng lahat ng batas at ordinansa kaugnay ng pangangalaga sa buhay at ari-arian? Anong kagawaran ang nagpapakilos ng patakaran sa kita na magtatamasa ng pondo para sa mga programa ng pamahalaan? Narito ang mga tamang sagot. Una, DOF. Pangalawa, DFA. Pangatlo, COMELEC. Pang-apat, COA. Panglima, CSC. Pang-anim, DILG. Pang-pito, BFP. Pang-walo, BJMP. Pang-siyam, PNP. At pang-sampo ay DOF.